Bago tayo magsimula, ito ang wag niyo po akong idemanda please. Wala po akong pambayad ng abogado. Disclaimer, ha? Alam ko late na ako pero itatry ko pa rin makisawsaw sa issue na to for the content para may upload naman ako. Sayang baka makahabol pa ako sa algorithm. At least aminado ako, di ba? Pero walang biro. Try nating pag-usapan tong issue na to ng medyo seryoso. Subukan nating alisin muna yung mga emosyon at yung bias natin pansamantala. At tignan natin yung iba't ibang anggulo ng usapan. Pwede kayong mag-agree sa mga sasabihin ko, pwede rin hindi. At okay lang yun, matatanda na tayo. Hindi po ako expert, wala akong PhD or bar exam na naipasa. Ordinaryong tao lang ako na malikot ang isip at mahilig magtanong. Again, please lang, huwag nyo na akong idamay sa mga dimandahan na yan. Kwentuhan lang to. Okay? Haba ng pasakali. Sorry naman. Eto na. So para sa mga hindi pa nakakaalam, isa sa mga naging usapin dito sa atin sa Pilipinas noong mga nakaraang araw ay yung sinabi ni Congressman Bong Suntay. Ginamit niya yung sikat na artista na si Ann Curtis na example sa isang hearing. Sabi niya, minsan, nakita daw niya si Ann sa isang hotel at nagkaroon daw siya ng lustful thoughts or pagnanasa. Pero sabi niya, sa isip lang naman daw yun, wala naman siyang ginawang masama. Tapos maraming taong nag-react, lalo na yung mga women's groups na na-trigger at nagalit sa sinabi niya na bastos daw at sexist. Nakadagdag pa na sinabi niya yon sa isang formal hearing at nagkataon na National Women's Month pa ngayon. Ang alam ko, nagsalita na si Ann Curtis at sabi niya, bulgar daw at walang respeto yung sinabi ng congressman at hindi niya ata tinanggap din yung apology. At may complaint ngayon laban kay Bong Suntay sa ombudsman dahil sa paglabag sa Safe Spaces Act or yung bawal bastos law. At meron din atang ethics complaint sa kanya at baka si Ann Curtis magdemanda din pero sa pagkakaalam ko sa ngayon wala pa. Again, hindi ako abogado pero base sa na-research ko, kung mapapatunayan sa ombudsman pwede siyang masuspinde at ang pinakamabigat posible siyang matanggal sa trabaho at hindi na ulit makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. At pwede din siyang mawalan ng retirement benefits. Doon naman sa bawal bastos law, pag first offense pala doon, pwedeng magmulta siya ng 10,000 pesos at 12 hours na community service. Tapos kailangan din niya umattend ng isang gender sensitivity seminar. At sa Kongreso naman, sa Ethics Committee, pwede siyang masermonan ng formal ng mga kapwa niya congressman at Speaker of the House. So magkakaroon siya ng bad record. Kung mas malala, pwede din suspension at pagkatanggal sa pwesto kung mapapagbotohan. Grabe pala yung pwedeng mangyari kay congressman, no? Nako. Wag ko na kayang tuloy itong video na to, baka ako naman ang mamroblema. Paano kaya? Ganito na lang, wag nyo na lang ikwento to kahit kanino. Sa atin na lang, ha? Okay? Okay. Unahin natin yung punot dulo ng problema ni congressman, yung example niya. Na ginamit niya yung pangalan ni Ann Curtis na totoong tao. Yung pinupunto niya doon ay matagal nang pinag-uusapan sa philosophy at law. Yung tanong na, pwede bang parusahan ng isang tao dahil sa iniisip niya? Sa karamihan ng mga batas na mundo, ang sagot ay hindi. Hindi tayo pinaparusahan dahil sa mga iniisip natin. Minsan sa mga sinasabi natin, oo, pwede kang mademanda, pero never kang matotrouble sa mga pribadong iniisip mo. Hindi ka makukulong sa mga ni-imagine mo lang. Ang mga parusa sa batas natin ay sa mga ginagawa natin or sa mga actions natin. Ang depensa ni congressman ay naisip ko lang naman, hindi ko naman ginawa. Which is tama, totoo naman yon. Ako din at sa tingin ko karamihan sa atin, may mga naiisip tayong masama, di ba? Pag may mo-overtake sa akin ng alanganin sa kalsada, pag nagdadrive ako sa isip ko, binangga ako na at nasapak ko na yung driver ng kabilang sasakyan Pero sa isip ko lang yun. At may mga manyakis thoughts din ako. Naamin ko yan. Lahat naman yata tayo kahit papaano may mga ganyan, di ba? Kaya lang, yung pagsasalita ay isang uri ng action. Nung sinabi na ni congressman at ginamit niya pa yung pangalan ni Ann Curtis sa example niya, sa isang official hearing, tinawid niya na yung linya ng pribadong iniisip niya, napunta na siya sa public statement, naging public harassment na siya. So, tama yung konsepto or yung logic na sinabi ni congressman, hindi kasalanan sa batas yung nag-imagine or kahit magnasa ka pa sa isang babae. Ang problema, sinabi niya nagsalita siya. Lalo na sa isang formal hearing pa na mas mabigat yung bawat sasabihin mo doon kasi naka-record lahat. Again, pag inisip mo lang,
walang kaso. Pag sinabi mo pero halimbawa sa close friend mo lang, bastos pa din pero mahirap kang mademanda kapag gano'n kasi private pa din yun in a way eh. So, sa inyong dalawa lang numatalik mong kaibigan, and I'm sure kagaya ko may mga sinasabi din kayo sa mga kaibigan nyo na hindi nyo sasabihin sa harap ng ibang tao, di ba? Pero, kapag sinabi mo sa publiko at dito sa kaso na to, sa isang hearing pa na may media, public harassment na yun at matotrouble ka na talaga. Ang tanong, mas maganda ba kung hindi na lang niya binanggit yung pangalan ni Ann Curtis? Kung halimbawa, sinabi na lang niya na nakakita ako ng sexy at magandang babae at pinagnasaan ko siya sa isip ko. Malamang oo. Hindi siguro naging ganun kabigat yung reaksyon sa kanya. Weirdo pa din, bastos pa din pakinggan sa kongreso pero wala siyang direktang matatamaan na specific na tao kung ganun. Ngayon, paano naman yung free speech o yung kalayaan nating magpahayag at magsalita? At paano din kung wala namang mali siya at sasabihin niya na taken out of context lang daw yung part na yun na sinabi niya na galing sa 2 oras na hearing. Kumbaga, yun lang yung maliit na part na yun yung na-focus. Tsaka, paano kung nadulas lang siya kasi hindi planado at wala lang siyang naisip na ibang example nung time na yun. At alam ko nag-apologize na rin naman si Congressman Suntay at inamin niya na mali yung naging example niya sa argumento niya dun sa hearing na yun eh. Ano sa tingin niyo? Pwede na kaya yun? Sa akin, kung akong tatanungin, sa totoo lang, parang okay na siguro yun eh. Kasi wala namang nasaktan ng pisikal. Marami pang mas mabigat na problema yung Pilipinas kung ako yung tatanungin ha. Pero ang pinaglalaban ng iba dito, sabi nila, kung yung isang lalaking congressman na nasa mataas na posisyon, papalusutin na magsabi ng bastos laban sa isang babae na sikat at mayamang artista, anong mensahe daw ang ipapakita nito sa mga ordinaryong tao? Kung si Ann Curtis mismo na malaking artista ay papayagan na bastusin in public, at ganun na lang yun, paano pa yung mga ordinaryong babae? Di parang sinasabi daw natin na mas lalong wala silang laban sa pangbabastos. Kasi kung si Ann Curtis nga walang nagawa, parang ganun daw yung magiging message. Kaya maraming mga women's groups ang nagsasabi na dapat maparusahan si Congressman to send a warning din sa mga ibang bastos at mga balak mambastos. So yun yung isang anggulo na sa tingin ko may point din naman. Saan nga ba natatapos ang karapatan ng isang tao na magsalita at saan naman nagsisimula yung karapatan ng isang babae na huwag mabastos? Well, malalaman natin kung ano magiging desisyon dyan sa mangyayari kay Congressman after ng mga kaso sa kanya. May isa pang idea na madalas na ma-bring up sa ganitong usapan, yung tinatawag na objectification theory. Ito yung konsepto na minsan sa kultura, nagiging normal na tignan yung isang tao, kadalasan babae, na isang object or pantasya lang. Imbis na tignan siya bilang isang buong tao na may dignidad, may damdamin at sariling pag-iisip. Ngayon, may isang argumentong related dito na madalas nating naririnig na medyo mainit at controversial. Ito yun. May mga tao, again kadalasan mga babae, na sinasadyang mag-post ng halos hubad na or sobrang sexy para makakuha ng atensyon. Pinapakinabangan nila yung pagnanasa ng ibang tao, na karamihan mga lalaki, para sumikat at kumita. Pero kapag may nagsalita ng direkta tungkol dun kung bakit sila tumitingin, biglang nagiging offensive, nakakainsulto o bastos. May mga nagsasabi pa nga ng ganito, kung ayaw niyong mabastos, bakit kayo nagpo-post ng bastos? Parang victim blaming, no? Pero wait lang, bago kayo magalit, himayin pa natin ng maigi. Magandang tanong din na, bakit nga ba may mga babae na nagpo-post ng sobrang sexy na nakaka-L naman talaga minsan? Sila yun ha? Hindi ako ganun. Hindi, joke lang. Aminin ko, ako din naman. Napapatingin din naman ako sa mga ganyan sa social media at magugulat na lang ako may biglang babatok sa akin. Misis ko pala. Sasabihin, nakatingin ka na naman sa mga ganyan. Tapos sasagot ako, malay ko ba dito sa Facebook lumalabas sa feed ko eh. Yun yung palusot ko. Well, nga pala, singit ko na din tong kwento na to dahil nabanggit ko na din yung misis ko. Nung girlfriend ko pala yung misis ko, mahilig siyang magdamit ng medyo sexy. Yung kita yung balikat o kaya masikip na damit. At madalas kami nagtatalo dahil dun. Hindi dahil ayaw ko siyang maging sexy. Ang iniisip ko kasi noon, nagko-commute lang kami, wala akong sasakyan. Iniisip ko yung worst case scenario. Paano kung may makasalubong kami na manyak at bastusin siya? Siyempre, pag may bumastos sa kanya, aawahin ko yun. At dalawa lang yung pwedeng ending pag nangyari yun. Pwedeng magulpi ko yun ng bastos sa kanya o ako yung magulpi. Either way,
sa police station ng bagsak namin o kaya mas malala pa paano kung may kutsilyo o baril yung siraulo na yun, di ba? Kaya madalas nasasabihan ko siya, nakaganyan ka na naman. Hindi mo na ako kailangan akitin, naakit mo na ako, girlfriend na nga kita eh. Tapos sasagot yan, baliw, hindi kita inaakit. Ganito lang talaga ako magdamit kasi komportable ako kasi mainit. At totoo naman yun. Ganun talaga yung pormahan niya nung una ko siyang nakilala at isa din yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. At totoo din naman na mainit dito sa Pilipinas. Pero sa halos 20 years naming magkasama, wala namang talagang nambastos sa kanya ng matindi. Lalo na pag magkasama kami. Kasi sa totoo lang, sa palagay ko karamihan sa aming mga lalaki hanggang tingin lang eh. Bakit ko alam? Kasi ganun din ako eh. Hanggang tingin lang, patagilid pa madalas. Pero meron din naman talagang mga bastos, mga hindi makapagpigil. Kaya tama lang na may mga batas tayo para sa ganyan. Pero karamihan, hindi naman. Dito din pumapasok yung issue ng victim blaming kasi parang ganun yung ginagawa ko sa misis ko noon eh, di ba? In an ideal world, dapat walang bastos. Dapat kahit magbikini ka sa gitna ng kalsada, walang mambabastos sa'yo. Dapat lahat ng lalaki marunong magkontrol at magpigil. Kaya lang, hindi tayo nakatira sa ideal world eh. Parang paglalagay ng gate sa harap ng bahay at lock sa pinto. Ideally, dapat di natin kailangan gawin yun eh. Dapat walang magnanakaw. Pero sa realidad, meron talagang mga masasamang tao kaya may gate yung mga bahay at nakalock yung pinto. Kasi umiiwas lang tayong mabiktima. Parang ganun lang yung mindset ko noon. At dito mas nagiging interesting yung usapan. Kasi sa isang side, totoo na may mga babae na nagsusuot ng sexy, malilit na damit kasi doon sila komportable. Pero hindi rin natin makakaila na may napakalaking industriya na kumikita dahil sa sexual attention. May mga influencers na walang content kundi gumawa ng gawaing bahay ng nakamanipis na damit na bakat lahat. O kaya walang ginawa kundi magbikini sa Instagram kahit tag-ulan. Dagdag mo pa yung mga ads, mga billboards, mga commercials. May mga kumpanya na nagbabayad ng milyon-milyon sa models or celebrities para mag-post ng naka-underwear tapos nakatuwad. Ang tanong, bakit nila ginagawa yun? Para lang ba ibenta yung underwear? Malamang oo, parte yun. Pero kung tutuusin, pwede namang ilagay sa mannequin yung underwear, kita pa rin naman yung design eh, di ba? Pero bakit halos lahat ng ganitong ads pare-pareho ng formula? Sexy na katawan, kapiranggot na tela at post na talagang mapapatingin ka. Bakit? Kasi alam ng mga kumpanya na ang pinaka-importanting bagay sa marketing ay yung makakuha ka ng atensyon. At isa sa pinakamalakas na umatak ng atensyon ay sexual attraction. At kung lalaliman pa natin yung pagtatanong, pwede nating uling itanong kung bakit. Bakit nga ba malakas makakuha ng atensyon ang sexual attraction or pagnanasa? Well, malaking kinalaman nito sa biology natin. Lahat tayo nabubuhay ngayon dahil may dalawang tao na nagkaroon ng sexual activity. May dalawang tao na alam nyo na, hindi rin natin may kakaila na isa sa pinaka-pleasurable at pinakamasarap na experience ng pagiging tao ay ang sex. Hindi na natin kailangan i-detalye yan. Wala naman siguro makaka-deny na malaking parte yan ng human experience. Kaya hindi rin nakakapagtaka na may mga taong willing magbigay ng oras, ng atensyon at minsan libo-libo or milyon pa na pera para lang masatisfy yung sexual desires or yung mga pantasya nila. Pero ito yung nakakapagtaka sa mundo natin. Alam natin na malakas ang hatak ng sexual attraction or pagnanasa. At alam din natin na may malaking industriya na kumikita dahil dyan. Pero kahit ganun, may stigma pa din sa mga taong gumagamit ng katawan nila para kumita ng pera sa ganung paraan. May mga tao na mababa ang tingin or marumi ang tingin sa kanila. At para sa akin, medyo nakakapagtaka yan. Kasi kung tutuusin, halos lahat naman tayo ginagamit yung katawan natin para magkapere. Diba? Pag chef ka, gagamitin mo yung kamay mo panghiwa para magluto, maglalakad ka buong araw sa loob ng kusina, pati yung utak mo ginagamit mo para gumawa ng recipe, diba? Yung construction worker, braso, kamay, likod, paa. Kahit yung mga nag-uopisina, ginagamit yung daliri nila para mag-type sa keyboard, yung utak para mag-analyze, pati yung bibig para makipag-usap sa mga tao. Pero bakit pagdating sa maselang bahagi ng katawan, pagdating sa mga sex organs natin, pag yun yung ginamit mo para kumita ng pera, biglang nagiging ibang usapan na, nagiging tabu, nagiging malaswa. Bakit nga ba ganun? Well, hindi ko din alam kung ano yung eksaktong sagot, pero posible siguro na may kinalaman sa religious beliefs, siguro sa kultura, sa values natin, o siguro hindi lang talaga tanggap ng ibang tao sa lipunan yung ideya na yung pinaka-pribado at yung pinaka-intimate na aspeto ng pagkatao natin ay pwede ring lagyan ng presyo. At ito yung tingin ko na iniiwasan ng mga ibang taong nagpapasexy.
Ayaw nila na tignan sila bilang mababang uri ng tao na parang sex object lang, na may presyo yung dangal nila. Pero okay sa kanila yung kasikatan, yung milyon-milyong followers, maraming likes. Pero yun nga, ayaw nilang marinig yung totoong dahilan kung bakit sila fina-follow. Para bang sinasabi nila na, pwede kayong magpantasya or kahit mag-isip pa ng malaswa, pero sarili ninyo na lang. Kumbaga, okay lang yung private sexual desire. Pero pag sinabi mo na at nagsalita ka, kahit totoo pa yung sinasabi mo, problema na. Yari ka. Siguro nga kasi dahil kapag sinabi or inamin natin yung katotohanan, babalik tayo dun sa stigma eh. Dun sa mababa yung tingin, mababa yung dangal ng taong ginagamit yung katawan para sa pera. Kahit moderno na yung mundo natin at kahit marami ng taong open sa sexualidad at punong-puno na yung paligid natin ng mga pictures at videos ng mga halos nakahubad na mga babae at lalaki, nandun pa din yung takot ng iba na mahusgahan. Siguro darating yung time na mas magiging pantay na yung tingin ng mga tao sa paggamit ng anumang parte ng katawan para kumita ng pera, pati yung mga masiselang parte, di ba? Para lang siyang kapareho ng ibang trabaho. Kaso mukhang malabong mangyari yun kaya sa tingin ko, magpapatuloy pa din yung mga ganitong debate at argumento sa mundo natin. Pero wait lang, paano kung technology pa lang magbigay ng solusyon sa away na to? Isipin nyo kung yung mga iniidolo nating sex symbols ay hindi na tao, kundi mga AI. Paano kung dumating yung panahon na may AI personalities or AI robots, babae man o lalaki na sobrang nakakawaw at nakakaakit? At sila na lang yung maging outlet ng mga pantasya ng mga tao. Sa totoo lang parang nagsisimula na yan ngayon eh. May mga AI-generated influencers na sa social media na milyon na ang followers kahit hindi naman sila tunay na tao. At isipin nyo kung umabot tayo sa punto na may sobrang realistic at makatotohanan na AI robots na posible kayang doon na lang ibuhos ng mga tao yung lahat ng kamanyakan, lahat ng kalokohan, ng kabastusan at pantasyang naiisip nila na wala nang totoong tao na masasaktan. Kasi wala silang feelings, walang pamilya, walang reputasyon na iniingatan, at higit sa lahat, literal na object sila, di ba? Magiging mas ligtas kaya yung mga totoong tao sa objectification pag nagkaganon. Tsaka, ano kayang mangyayari sa industriya ng mga totoong tao na models at celebrity influencers na mahilig magpa-sexy? Matutuwa kaya sila o baka lalong magkagulo? Kasi magkakaroon na sila ng kompetensya na AI models na hindi tumatanda, hindi napapagod at kayang gawin yung kahit anong pantasya ng walang reklamo at hindi na-offend. Ang weirdo nung idea no, pero nakaka-curious pa ding isipin. Anyway, balik tayo dun sa realidad natin ngayon. Sa mundo natin ngayon na wala pang AI robots na sasalo ng kalaswaan ng mga tao. Again, ang meron tayo ngayon ay attention economy. Kung saan yung atensyon ay may katumbas na pera. At isa sa pinakamabilis humatak ng atensyon ay sexual attraction or pagnanasa. So hanggang saan pwedeng humingi ng respeto ang isang tao kung yung mismong produkto na binebenta niya ay yung bagay na nagpapababa ng tingin sa kanya? Pwede ka bang magreklamo na binabastos ka kung ginawa mong negosyo yung sarili mong image? Sa isang ideal world, dapat simple lang ang sagot dyan eh. Dapat lahat ng tao magalang, dapat walang bastos. Pero dahil nga wala tayo sa ideal world, unfortunately, may mga ganun. Kaya, ang mas mahirap na tanong talaga sa tingin ko is ito eh. Sa isang mundo na naghalo-halo na yung social media, attention economy, sexual attraction, pera at kasikatan, paano ba talaga dapat gumana yung respeto? Kayo, ano sa tingin nyo? Binabasa ko nga pala lahat ng comment nyo, hindi lang ako nakaka-reply palagi pero na-appreciate ko kayong lahat. Salamat sa panonood.